As regards the code of conduct, well, as the incoming chair, the Philippines will work with ASEAN member states and China for the conclusion of an effective, substantive, and legally binding code of conduct in the South China Sea. Ang pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea o COC ang kabilang sa highlight ng Pilipinas bilang incoming chairman ng Association of Southeast Asian Nations sa susunod na taon. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, kabilang sa bibigyan diin ni Pangulong Marcos sa magaganap na 47th ASEAN Summit and related summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo ang ukol sa seguridad at kapayapaan, usaping pang-ekonomiya at iba pa. I can only mention the broad areas that will be discussed during the summit, which is, as I mentioned, peace and security, maritime cooperation, economic integration, people-to-people connectivity, climate change, among others. 14 leaders-level meetings at 3 signing ceremonies ang dadaluhan ng Pangulo sa ASEAN Summit. Kabilang sa lalagdaan ng Pangulo ang declaration para sa admission ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Sasaksihan rin ni PBBM ang paglagda sa second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement at ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Ilang leader ng mga malalaking bansa na dialogue partner ng ASEAN ang inaasahan dadalo, kabilang na ang Amerika. Kinumpirma naman ng DFA ang ulat na posibleng dumalo sa ASEAN Summit si US President Donald Trump. Kung sakali anyan dumalo ang US President, umaasa ang Pilipinas sa pakikipagdialogo kaugnay ng usaping pang-ekonomiya. There are reports that he will attend, but we are still waiting for the Chair Malaysia to make an announcement. How concerned are we? Well, as regards yung sa US natin, well, for us, it's really about engaging the US. Sa pagtatapos ng ASEAN Summit sa Malaysia, formal nang ibibigay sa Pilipinas ang chairmanship para sa hosting ng mga pagpupulong ng ASEAN sa susunod na taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.